Magandang araw. Ito ang inyong Kuya Paeng at welcome sa Pinoy Art Therapy. So ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano mag-drawing ng pusa. So, yung basic structure ng pusa, gaya ng mga nauna nating pinag-uusapan, no? Magsisimula ito bilang isang sphere, no? At another basic structure ay yung kalahati naman ng sphere, parang dome, no? So, bakit natin laging sinisimulan sa basic structure yung ating mga lesson, no? Kasi pag sinimulan natin sa basic structure, nagiging mas madali siyang tandaan kung paano siya i-drawing ng walang kopyahan, no? At yun, mas simple siyang maintindihan. Alam din natin kung saan ilalagay yung mga features ng dinodrawing natin. So, for example, dito, pag ito-drawing na natin yung guide para sa pusa, ay sisimulan lang natin sa isang sphere, tapos alam na natin kaagad kung saan yung kalahati ng sphere. So, mamarkahan natin yung kalahati or yung midline ng sphere. And then, kung sa kaliwa nakaharap yung pusa or sa kaliwa natin, no? So, mamarkahan natin yung sphere na papunta sa kaliwa natin. No? So, mas sa kaliwa yung mas maliit na portion kesa dun sa kanan natin kasi nga nakaharap sa kaliwa yung pusa. So, natatakpan yung kaliwang bahagi. No? So, ganun din, ilalagay natin yung kalahating sphere doon sa baba. Ito yung magsisilbing parang nguso ng pusa. At minarkahan ko ng pula yung midline at saka yung gitna, no, na pahalang para malaman ko kung saan ko pwedeng ilagay yung ilong or saan po pwesto yung ilong. So, yun yung benefit kung bakit tayo nagsisimula sa basic shape, no. So, ganun din yung ilong. Ang basic shape na gagamitin natin ay inverted na triangle, no. Tapos, yung baliktad na triangle na to ay meron siyang butas sa magkabilang gilid, no. So, yun yung nostril ng pusa. So, mamarkahan lang natin yun ng parang curve line, no. At yun, pwede na natin siyang i-visualize kung paano natin siya i-drawing doon sa ating object or yung pusa na dinodrawing natin, no. So, dahil nakaharap sa kaliwa natin yung pusa, ibig sabihin, mas maliit yung kaliwang bahagi ng triangle. Kasi nga natatakpan siya at mas malaki yung kanang bahagi dahil yun yung nakikita natin, ano. So after that, pwede na nating markahan yung parang bibig ng pusa. So indicate lang natin siya by parang isang letter W, no. Pero dahil sa kaliwa nga nakaharap yung pusa, mas maliit ulit yung W sa kaliwa at mas malaki sa kanan, at ilagay na natin yung kanyang baba doon sa ilalim ng letter W na yon. And then sa taas nung kanyang ilong, no, so pag iti-trace natin yung ilong papataas, no, doon natin makikita kung saan pwedeng ilagay yung mata, no. So minarkahan na natin yung gitna, no, at minarkahan na rin natin yung tabi ng ilong niya. So doon natin ipopwesto yung mata ng pusa. So yung mata ng pusa parang ganito siya, no. So meron siyang cat eye. Kasi nga yun yung doon nga base yung terminolohiya na cat eye, no. So ibig sabihin mas pointed siya doon sa papalabas, no. So iitiman lang natin or kakapalan yung linya na yon, no. At pwede nating i-indicate yung pupil ng pusa na parang almond shape or parang diamond shape, no. Alright, so i-drawing natin yung magkabilang mata. So, ganun yung pagdodrawing. So, pinapwesto muna natin, no. At kung titingnan natin, parang magulo pa yung mga linya, no. Parang hindi ka pa confident doon sa mga lines. Dahil nga, guide pa lang naman yung dinodrawing natin. Hindi pa ito yung mismong line art natin, no. So, mamaya pa yung mga permanent lines. So, dito, yung ulo kasi ng pusa, hindi siya totally sphere, no. So yung itaas na bahagi ay medyo magiging flat siya. So kaya in-indicate ko siya ng straight line or diagonal line, no. At kapag tinrace mo yon, yung diagonal line na yon or yung parallel sa diagonal line na yon katabi ng mata, doon mo makikita kung saan pwedeng ilagay yung tenga ng pusa. So dito in-indicate ko lang yung tenga ng pusa na parang pointed na curve, no. At nilagay ko lang yung likod ng curve na yon
para makita natin na 3-dimensional yung tenga, hindi lang siya basta-bastang triangle or basta-bastang curve na nilagay natin doon. Alright, so dito ang ginagawa ko, tinetesting ko yung proportions ng tenga tsaka mata, no? Kasi napansin ko na yung na-drawing nating pusa ay para siyang mas mukha siyang lioness, no? So tiningnan ko kung kapag niliitan ko ba yung tenga ay mas magmumukha siyang pusa, no? So nung ginawa ko yon, mas lalo siya nagmukhang lioness, no? So dapat pala mas lakihan ko pa yung tenga, no? At yung mata, ang ginawa ko ay mas binilog ko siya, imbis na parang almond shape or pointed shape, no? Mas ginawa kong bilog yung mata. At yung tenga naman dito, mas lalakihan natin para mas magmukha siyang maliit na pusa or yung regular na pusa na alam natin, no? Hindi yung mga large felines, no? So dahil nilakihan na natin yung tenga, mas nagmukha na siyang pusa, at pwede na natin ngayon simulan yung ating line art, no? So dahil nagawa na natin yung guide, pwede na nating markahan yung ating mga permanent lines. So, pero itong part na to, lagi ko siyang hindi na-discuss sa mga previous videos, no? So yung mahalaga sa pag-indicate ng texture, yung line art, no? So halimbawa, ang pusa kasi hindi naman siya smooth na skin, di ba? Meron siyang balahibo, meron siyang fur. So para ma-indicate natin yung balahibo na yon, imbis na smooth yung ating line art, gagawin natin siyang jagged or putol-putol, or lalagyan natin ng parang mga tusok-tusok para magsilbing fur or magsilbing buhok, no? So yung line art natin, ganun din, hindi ko siya binubuo, no? So nilalagyan ko siya ng parang mga tawag dito, streaks of hair, parang ganun, no? So pagdating dun sa pag-shade ng mata, mahalaga na mag-iwan tayo ng reflection para maipakita natin na yung mata ay very reflective surface, o very smooth surface. So, lagay din natin yung kilay ng pusa. Doon lang sa may taas ng mata niya, no? So, yung mga whiskers sa left side natin, mas niliitan ko yon para ipakita ko na mas malayo siya. So ito yung effect kapag yung outline natin ay ginawa nating
putol-putol, no, or may texture, no. Makikita natin na para siyang fur. Ngayon, saan natin i-shade, no? So, dahil nga parang dalawang magkatabing sphere lang yung ating pusa. So, kung paano natin sinishade yung sphere, ganun din natin i-shade yung pusa, no? So, doon sa lower portion na malayo sa ilaw, no? So, kung ang ilaw ay galing sa upper right, sa lower left, magkakaroon ng shading. So, yung ginagawa kong shading, ano lang siya, hatching lang siya. Hindi ko siya ginagawang cross-hatching. Hanggat maaari, iniwasan ko yung cross-hatching. Pero na lang sa parts na kailangan talagang sobrang dark, no? Kasi gusto kong, ang gusto kong ma-accomplish dun sa hatching ay ipakita rin yung shape, hindi lang yung shadow, no? So, gusto kong ipakita na, halimbawa, itong leg na to ay naka-bend or naka-curve, no? Kaya hindi ko siya sinishade na cross-hatching, mas sinusundan ko lang yung contour niya. O nga pala, don't forget to like and subscribe at magkita-kita tayo sa susunod yung obra.